Balitang Cotabato. Mga kasama, malakas na lindol ang naranasan natin kanina. May mga aftershocks pa rin po tayo naranasan sa mga sandaling ito. Naapektuhan malaking bahagi po ng Mindanao. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ngayong umaga, mga pasado alas 7:35. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Abangan po yung dagdag na mga information mga kasama. May kinalaman mo sa naranasang pag-uga ng lupa. RMN, Dahil malawak-lawak Radyo Manibs yung mga sinaklaw nito. RMN News. Kanina, around 7:37, ang naging epicenter ay ang Batangas. And dito naman sa atin sa Mindanao, apektado yung bahagi ng Pulamulok South, Cotabato mga kasama dito sa malakas na pag-ugaw kanina lamang. At malaking bahagi ng Kamindanawan. Tayo dito sa Cotabato, Sari, nakaranasan ng malakas sa Davao Region. Ganun din. Ang Soc-Sargent Region, nakaranas din ng malakas na pag-uga Radyo Manibs. Bahagi ng region, halos sa Mindanao-wide, nakaranas tayo ng malakas na pag-uga. Bahagi ng Region 10 Headlines. ay nakaranas din and part ng Region 9 mga kasama. Marami nagtatanong kung may pasok ba. Until na wala pa rin ang inalalabas na abiso ang mga lokal na pamahalaan dito sa Cotabato City at mga kalapit na lugar natin mga kasama. At manatiling maging alert mga kasama pag nakaranas ng malakas na pag-uga ng lupa ay kung kayo po ay nasa loob ng mga estruktura, lalo mga high-rise building, ay mas maiging lumabas po kayo. RMN News. Diretso Balitang Lumabas po sa mga strukturang kinaroroonan po ninyo at maghanap po ng mas ligtas po na lugar. RMN News. Dito po sa aming lokasyon, nasa third floor, every now and then, ramdam namin ito mga pag-ugang naranasan po natin ngayon mga kasama. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Sa mga balita mga kasama, most wanted person arestado sa Sultan Mastura. Headlines. Halos sa 6 na milyong piso na halaga ng illegal drugs na samsam sa isang buwang operasyon ng Pro 12. Headlines. Isa namang commander ng MILF itinanggi ang pagkakaugnay sa bakbakan sa Kadayangan. Headlines. Lalaki, muntikang tamaan ng ligaw na bala sa Matalam. Motorsiklo tinangay ng kawatan sa Libungan. Headlines. Disqualification case naman laban kay Dato Salibo Mayor Sandigan ibinasura ng Korte Suprema. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama sa dito, alipon ng ating mga balita ngayong umaga. Nakaranaso ng malakas na pag-uga ng lupa malaking bahagi ng Mindanao ngayong umaga. Nangyari ito pasado na ito 7:37 ngayong umaga mga kasama. Headlines. Samantala mga kasama, naglatag naman ng comprehensive security measures ang Cotabato City Police Office kasabay ng pagbubukas ng klase upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga magulang sa unang araw ng pasukan. Kabilang sa ipinatutupad ang mas pinigting na police visibility, mobile patrol, at paglalagay ng police assistance sa desk sa mga paaralan. Sa panayam ngayong umaga kay CCPO Public Information Officer, Police Lieutenant Rosel Evangelista, bahagi umano ng security plan ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan at iba't ibang katuwang na ahensya upang maayos na mapangasiwaan ang daloy ng trapiko lalo na sa oras ng pagpasok ng mga estudyante. RMN News. Magkakaroon po tayo dyan ng deployment, particularly sa mga areas po ng mga school, as well as sa pag-manage po ng ating traffic, lalo na kapag dagsaan na yung pagpapapasok ng mga estudyante, including their parents, as well as yung mga school staff and teachers. And as well as magkakaroon po rin tayo ng tinatawag na police assistance desk sa unang round ng pagpasok ng ating mga estudyante. Nandyan pa rin po yung patrolling natin, nagkakaroon tayo ng visibility and mobile patrolling sa mga vicinity ng ating school. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita mga kasama, nakahanda na rin aniya ang seguridad at koordinasyon ng mga otoridad para sa inasang pagbisita ng kalihim ng Department of Education sa
Secretary Sani Angara sa Cotabato sa kaugnay sa pagbubukas ng klase. Ayon kay Evangelista, nakalatag na rin ang deployment ng mga personnel mula pa lamang sa kanyang pagdating sa paliparan hanggang sa pagpunta sa mga nakatakdang paaralan na kanyang bibisitahin. Kabilang sa mga tututukan ng mga otoridad ang paayos sa daloy ng biyahe at seguridad sa mga pangunahing ruta patungo sa venue ng aktibidad. Nakipag-ugnayan na rin aniya sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbisita ng kalihim. Relation naman po doon sa pagdating ng ating Secretary of Education na Juan Edgar Angara, wherein ito ay nangyayari o magbibisita agaran dito sa Notre Dame Village, no, doon sa elementary. So nakalatag na din po from the time na bababa siya sa kanyang eroplano galing po sa Awang at papunta po dito sa Cotabato City. Andiyan na po yung ating tulong-tulong ng mga personnel natin from aviation. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. RMN Breaking News. May breaking news tayo mga kasama. Dito po sa bahagi ng Maguindanao del Sur ay kinansila na po yung o sinuspindi na yung pasok sa lahat ng antas ng paaralan at trabaho sa tanggapan ng gobyerno sa buong probinsya ng Maguindanao del Sur kasunod ng nangyaring pag-uga ng lupa kanina. Ito'y base po sa inilabas na pahayag ni Governor Dato' Alimid Timbang. Epektibo agad ang suspension hanggang ipapalabas ang karagdagang abiso. Hinatasan ng lahat ng ahensya ng paaralan, LGU at mga paaralan, pribado man o pampubliko na magsagawa ng safety assessment sa mga kinakailangang paghahanda. Manatiling nakaantabay sa mga emergency at essential personnel upang tumugon sa mga pangangailangan ng publiko. Pinayuhan din ng mga residente na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga opisyal na anunsyo. Maglalabas pa ng EO para sa formal na pagtibay na turang suspensyon habang patuloy ang monitoring sa sitwasyon sa buong probinsya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga mga kasama, arestado naman ng mga pulis ang isang lalaki na kabilang sa listahan ng most wanted person sa sinagawang operasyon sa Barangay Macabizo, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Kinilalang nadakip na siya ay si alias Kagi na naharap sa kasong direct assault. Isinilbi ng mga tauhan ng Sultan Mastura MPS ang warrant of arrest na inilabas ng Municipal Trial Court ng 12 Judicial Region na permado naman ni Presiding Judge by Israhaida Cueto Sinsuat. Batay sa report, alas 11 ng umaga nang maaresto ang suspek sa naturang lugar dahil sa kanyang kaso na may tinagdang piyansa ang korte na nagkakalaga ng 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan nito. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Muntik nang masawing isang lalaki matapos manong tumawa sa kanyang kinaroroonan ng ligaw na bala habang nanunungkit ng Kamasi sa Barangay Estado Matalam, North Cotabato. Sa salaysay ng kapatid ng biktima na nagbahagi ng video sa insidente. Bigla na lamang silang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril habang nasa lugar. Ayon sa report, napasigaw na lamang ang biktima matapos mapansing may mga bala manong tumawa sa pisngi nito o tumawa malapit sa puno ng kamasi ng kanyang inakyatan. Nauna na rin napaulat na nakarinig ng malakas na putok ng baril sa lugar noong gabi ng June 6 na naging sanhi ng pangamba ng mga residente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, tinangay naman ang pinaniniwalang motornapper ang isang motorsilyo na nakaparada lamang sa barangay Grebona, Libungan, North Cotabato. Ayon sa ulat, isang Rusi single motorcycle na pag-aari ni Jonathan Alcala ang nawawalang unit alas 2 ng hapon, ngunit nadiskubre lamang niya ang pagkawalan nito makalipas ang humigit kumulang 2 oras, dakong alas 4 na ng hapon. Sa salaysay, hindi patukoy kung paano eksaktong nakuha ang motorsiklo at kung sino ang responsable sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang nananawagan ang may-ari na agarang tulong upang mabawi ang nawawalang motorsiklo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Umabot mga kasama sa 5.9 million peso na halaga ng droga na kumpiska ng Police Regional Office 12 sa seri ng anti-drug operation na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Region 12 mula May 1 hanggang 31. Batay sa ulat ng Pro 12 sa kabuang 165 drug personalities na aresto sa 148 operasyon kontra sa illegal na droga. Nasamsam din ang 869.51 grams ng shabu at 21.5 grams ng marijuana. Wala namang natilang nasawi sinagawang operasyon ng mga otoridad. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, mariing itinanggi ni MILF Commander Bob Pananggalan ng Northern Kabundalan ang aligasyon na siya umano ang nasa likod ng kaguluhan sa Barangay Malingaw sa Kadayangan SJ Barm kamakailan. Sa panayam, sinabi ni Pananggalan na wala siyang anumang partisipasyon sa insidente at iginit na kulang umano sa basihan ng mga paratang laban sa kanya. Ayon niya, matagal na siyang nakatoon sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkikipag-ugnayan sa mga programang pangkaayusan sa kanilang lugar. Binigyan din ng commander na aktibo siyang tumutulong sa pag-ayos ng mga rido at sigalot sa iba't ibang komunidad sa SGA. Nagpasalamat naman siya sa Kadayangan Municipal Police Station dahil sa maaga pumanong pagbusisi sa kumakalat na impormasyon laban sa kanyang pangalan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, bilang panghuli naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS ngayong umaga. Kasunod ng nangyaring 7.0 na lindol kanina. RMN News, Diretso Balitang. Ayon sa pahayag ng PHIVOLCS, ang lindol ay may magnitude na 7.0, may lalim na 10 kilometers at lokasyon po nito nasa 0.05 o 0.05.99 nautical mile offshore ng Sarangani Province. Naitala ito 7:37 ngayong umaga. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasawso niyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umagang ito ng Lunes, 9 sa buwan ng Hunyo 2026. RMN News, Magandang umaga sa ating mga viewers. Merlin Sanchez Geronimo, Humayna Sabdula Libas, si Norma Uto, Mercy Barbon Baay. Good morning. Medyo na late, Radyo Manebs, yung ating balitaan kanina dahil nang umuga yung lupa, napatakbo rin tayo palabas. RMN, Pababa Dahil- ng ating istasyon. Dahil malakas talaga, Malakas. ramdam natin mga kasama. Ang sabi kasi ng PHIVOLCS, pagka once ang makikita sa pag-uga ng lupa, yung mga makasabit ng mga talagang malakas, Malakas. na yan. Ibig sabihin malakas na yung galaw, ibig sabihin malakas yung tama ng malakas yung pagtama ng ng lindol. Ng lindol. And then pagka marinig ng nagsishaking na rin pati yung mga bintana, talagang dapat ka nang umanap Isa rin. ng lugar kung Oo. paano ka magiging safety. I-evacuate. So yun yung nangyari kanina. 7:37 ng umaga, napa-evacuate yung mga radyoman ho ninyo. RMN News, Hindi naman din sa kailangan lahat ng din, oras oo. laging radyoman. Oo. Minsan Are- kailangan din natin magtago. Oo, kailangan. Bakit late yung ating pag-akyat dahil pinahupan natin dahil nung umuga Radyo Maneb, saka natin nahihilo tayo eh. Oo, Nung naramdaman din. pagdating sa baba, ramdam pa yung panghinig ng tuhod mo. RMN News, Again sa mga kababayan natin, ingat po tayo. Malakas-lakas yung naitalang pagyanig, 7.0 Radyo Maneb. RMN, Ramdam ito sa bahagi ng karagatan ng Sarangani. RMN, 7:37 at may tsunami warning na ipinalabas ang PHIVOLCS, mga kasama. Sa mga taga Coronadal, dyan sa may South Cotabato. South Cotabato, ingat Sarangani kayo dyan. area. Dahil Ingat po malakas kayo. yung dyan sa may South Officer, sa may Polomolok. Malakas na malakas yung South pagkaramdam Cotabato. kanina. RMN, Mga kasama natin sa radyo, sa Armin Jensen, ingat po kayo. RMN News, Diretso Balitang. Sa ngala po ng mga kasama natin sa News Center, Radyoman Daisy Maud at Radyoman Jul Di Mapalaw, sa Technical Digital, Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami nakasama Radyoman Ebsabang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Tatak Armen. Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.